China pumalag sa ginawang pag-deploy ng Amerika ng mga warships sa coast ng Venezuela. Tila hindi nagustuhan ng China ang ginawang hakbang ng Amerika sa coast ng Venezuela. Ito ay matapos magpadala ng 3 American warships si President Donald Trump kasama ang 4,000 tropa para sugpuin ang lumalalang banta ng mga ipinagbabawal na gamot. Matatandaan na inakusahan din ni Trump ang gobyerno ni Maduro bilang isang kartel na nagbabanta sa buhay ng mga Amerikano dahil sa droga. Dahilan kung bakit ang China ay hindi na nakapagpigil at pumalag sa ginawang hakbang ng Amerika. Hanggang saan hahantong ang kaguluhan sa Caribbean? Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Hindi na nga nakapagpigil ang Beijing at matinding batikos ang ginawa nito sa desisyon ng Washington na magpadala ng warships papunta sa Venezuela na may babala laban sa foreign interference at panawagang igalang ng United States ang international norms. Ayon kay Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, tutol ang China sa anumang hakbang na lumalabag sa layunin at prinsipyo ng UN Charter at sa sovereignty at security ng isang bansa. Binigyang diin niya na ang pakikialam sa internal affairs ng Venezuela sa kahit anong dahilan ay hindi katanggap-tanggap. Aniya, tutol ang China sa anumang aksyon na lumalabag sa layunin at prinsipyo ng United Nations Charter at bumabaliwala sa sovereignty at security ng ibang bansa. Dagdag pa niya, tutol ang China sa pagbabanta o paggamit ng puwersa sa international relations at tutol kami sa external forces na nakikialam sa internal affairs ng Venezuela sa kahit anong dahilan. Umaasa sila na ang United States ay gagawa ng mas makabuluhang hakbang para isulong ang kapayapaan at seguridad sa Latin America at Caribbean. Ang naging background ng pahayag na ito ay ang kumpirmasyon ng Washington na iniulat ng Reuters noong ika-20 ng Agosto ng kasalukuyang taon na nag-deploy ito ng 3 guided missile destroyers kasama ng isang amphibious squadron na may sakay na humigit kumulang 4,000 Marines papunta sa Southern Caribbean. Opisyal na ipinakita ang misyon bilang counter-narcotics deployment laban sa cartel networks. Pero malinaw sa mensahe ng Pentagon na ito rin ay pagpapakita ng kahandaan ng Amerika na gumamit ng puwersa sa rehiyon. Kasabay nito, tinaasan ng Justice Department ang reward para sa pagkakahuli kay Maduro hanggang $50 milyong at inilalarawan ang kanyang gobyerno bilang isang narco-terrorist cartel. Agad namang kinondena ni Venezuela President Nicolas Maduro ang US military deployment sa Caribbean bilang banta sa regional peace at isang paglabag sa international law. Ayon kay Maduro, mahigpit nilang tinatanggihan ang utos ng United States government na mag-deploy ng military forces gamit ang mga peking dahilan na may malinaw na layunin na magpataw ng illegal interventionist policies na labag sa constitutional order ng mga estado sa Latin America at Caribbean. Ipinapahayag nila sa buong mundo na ang US military deployment sa Caribbean waters na nakapokus bilang anti-drug operations ay isang banta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon at isang lantad na paglabag sa international law at sa United Nations Charter na nagbibigay diin sa respeto sa sovereignty, equality ng states at self-determination ng mga mamamayan. Ayon kay United Nations Chief, sa pamamagitan ng kanyang spokesperson na si Daniela Gross de Almeida, nanawagan siya sa United States at Venezuela na bawasan ang tensyon. Sabi ng spokesperson, ang Secretary General ay masusing sumusubaybay sa mga nangyayari sa Caribbean tungkol sa relasyon ng Venezuela at United States at nananawagan siya sa parehong gobyerno na bawasan ang tensyon, magpakita ng pagpipigil at lutasin ang kanilang mga hindi pagkakaintindihan sa mapayapang paraan. Nagkakaiba ang naging reaksyon ng rehiyon. Ang ilan ay nanawagan ng dialogue para maiwasan ang mas malalang kahihinatnan habang ang iba naman ay sumuporta sa anti-crime rationale ng Washington.
Pero ang deployment ng Aegis destroyers at marines ay nagpapakita ng determinasyon ng Amerika malapit sa Venezuela. Habang depensa ng Beijing ay pawang salita para sa Venezuela, pinapalalim din nito ang presensya nito sa Latin America at Caribbean. Lalong lumaki ang impluensya ng China sa nakaraang 2 dekada, mula sa trade at lending hanggang sa security at space cooperation. Noong Mayo ng kasalukuyang taon, sa isang malaking summit kasama ang mga pinuno ng Community of Latin American and Caribbean States sa Beijing, inanunsyo ni President Xi Jinping ang isang bagong credit line na nagkakahalaga ng 66 na bilyong yuan o humigit kumulang 9 na bilyong dolyar para palawakin ang cooperation sa infrastructure, security at cultural exchanges. Ipinresenta ang hakbang na ito bilang bahagi ng long-term strategy ng China para maging matatag na partner sa hemisphere mula sa clean energy hanggang sa telecoms. Sabi ni Xi Jinping, ang China at ang Latin American at Caribbean countries ay parehong mahalagang miyembro ng Global South. Ang independence at self-reliance ay tradisyon na ipinagmamalaki nila at ang development at revitalization ay inherent rights nila. Ang fairness at justice ay shared aspirations ng China. Handang makipagtulungan ang China sa mga Latin American countries para ilunsad ang 5 major initiatives, sama-samang itulak ang development at revitalization at bumuo ng China-Latin America community na may shared future. Malaki ang economic weight sa likod ng pangakong ito. Ayon sa datos ng China, lumampas na sa 500 bilyong dolyar ang bilateral trade sa pagitan ng China at Latin America noong nakaraang taon. Ngayon, ang Beijing ang pinakamalaking trading partner ng South America, isang merkado na kumukonsumo ng napakalaking volume ng agricultural exports, minerals at energy. Nanatiling pinakautangang bansa sa South America ang Venezuela sa China na may loans na nagkakahalaga ng bilyon na nakatali sa oil flows. Kahit may US sanctions, tuloy pa rin ang shipments ng Caracas sa Beijing bilang bahagi ng pagbabayad utang. Lumawak na ang papel ng China sa Latin America higit pa sa commerce at pinagsama ang economic statecraft sa political at security cooperation. Nag-supply ang Beijing ng police equipment, nag-organize ng military training exchanges at pinalawak ang soft power sa pamamagitan ng cultural programs at scholarships. Nag-invest din ito sa space collaboration mula ground stations hanggang satellite projects at nagbuo ng technological presence sa hemisphere. Bagamat ipinapakita ito bilang cooperative development, nakakapagdulot ito ng pangamba sa Washington kung saan nagbabala ang mga opisyal na ang dual-use infrastructure na malapit sa American assets at shipping lanes ay posibleng magamit para sa intelligence purposes. Para sa Beijing, higit pa sa markets ang inaalok ng Latin America. Nagbibigay ito ng energy security, diplomatic backing sa mga sensitibong issue gaya ng Taiwan at isang testing ground para sa South-South cooperation. Ipinapakita ng 2025 credit package ang ganitong approach, pagbibigay ng liquidity at technology sa mga bansang nahihirapan sa post-pandemic recovery at kulang sa infrastructure. Pero may mga balakid din sa integration. Sa Ecuador at Chile, environmental opposition ang nagpatigil ng ilang projects. Sa Argentina at Venezuela, ang debt renegotiations ay sumubok sa flexibility ng Beijing. Kasabay nito, mas naging mahigpit ang scrutiny ng Amerika sa mga port at telecoms projects at itinuring itong strategic risks. Ngayon, ang US naval build-up sa Caribbean ay nagdadala ng panibagong hamon para sa Beijing. Paano po protektahan ang interes nito nang hindi gumagamit ng lantad na military action? Sabi ng mga analyst, gagamitin ng China ang diplomasya, alternative shipping routes at multilateral platforms gaya ng CALC. Kung ipagpapatuloy ng Washington ang maritime pressure, posibleng tahimik na bawasan ng Beijing ang exposure nito sa Venezuela habang pinapalakas naman ang trade at credit ties sa ibang bahagi ng rehiyon. Sa huli, ipinapakita ng labanan sa paligid ng Venezuela ang dalawang magkaibang strategy, ang paggamit ng Washington ng military projection at sanctions laban sa pagbibigay diin ng Beijing sa sovereignty, finance at long-term partnerships.
Para sa mga bansa sa Latin America, ang kompetisyon na ito ay may dalang parehong oportunidad at panganib. Mas malaking access sa Chinese capital at technology, pero mas malalim na pagkakasangkot sa global rivalries. Kaya malinaw, ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China sa Venezuela ay hindi lang tungkol sa droga o langis. Ito ay laban ng impluensya, military power ng Washington laban sa financial at diplomatic strategy ng Beijing. Pero sa dulo, ang pinakaapektado ay ang mga bansang nasa Latin America na nasa gitna ng banggaan ng dalawang higante. Ano kaya ang mas mananaig, armas at barko o pera at partnership? Yan ang dapat abangan sa mga susunod na buwan.